everyone! We're blessed to have you join us. Welcome to Alger Unified Commonwealth Sunday Worship Celebration. We are part of the worldwide Lord Jesus Our Redeemer churches, and we meet every Sunday at 10 a.m. in the morning for our worship service. We will begin in exactly 5 minutes, so we encourage you to invite your family and friends to join us as we learn more about God together. Again, welcome to Alger Unified Commonwealth. God bless you! Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula
Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Welcome to our online fellowship. Let's start to praise and worship the Lord. Amen. Let's invite our friends and family to worship together. Come on, church. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. And I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. When nothing is impossible, through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. When nothing is impossible. Yeah. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, oh Lord, deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. To you I can do anything. 'Cause I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Well, nothing is impossible to you. Mine eyes are open, your strongholds are broken. I am living by faith. Well, nothing is impossible. Yes, 'cause I believe, I believe, and I believe, I believe in you. I believe, I believe, 'cause I believe, I believe in you. 'Cause I believe, I believe, yes, I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, yeah. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. And I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Well, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Well, nothing is impossible to you. I can do anything. Yes, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Well, nothing is impossible to you. Blind eyes are open,
reading from the book of Psalms chapter 68 verses 32 to 35. Sing to God, you kingdoms of the earth, sing praise to the Lord. To him who rides across the highest heavens, the ancient heavens, who thunders with the mighty voice. Proclaim the power of God, whose majesty is over Israel, whose power is in heaven. You, God, are awesome in your sanctuary. The God of Israel gives power and strength to his people. Praise be to God. God bless the reading of his word. Meron po tayong memory verse, Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin at hindi. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord God, sa buhay na ito sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord God. Ngayong umaga po ay ikaw ay papurihan, pasalamatan, sambahin, at hilahin po, Lord God, sa mga ginawa mo sa amin. Linisin mo ako ang aking puso, isipan, na maging kalubog-lubog na umarap sa iyong harapan. Alisin mo nga po ang hadlang o anumang dalakit na pumipalo sa aking isipan. I pray, Lord God, na focus lang po namin ang aming isip sa iyo, Panginoon. Unahin ka po sa buhay namin sa lahat ng oras. Sinabi mo nga po sa iyong salita, kami po ay magkaroon ng pananampalataya kung sa gayon ay magkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. I pray, Lord God, na magkaroon kami ng lakas ng share ng salita upang sa ganon ay lumaki ang aming pananampalataya at ikaw ay papurihan sa mga oras na aming Lord, anumang hadlang po, kayo po maghari sa aming puso. Alisin mo po ang mga bagay na inuuna namin sa aming buhay. Thank you, Lord God. Sa iyo po lang kami magkakaroon ng pag-asa, magkapit sa iyo, Panginoon Lord God. Tulungan mo po kami na ikaw ang mauna sa aming buhay. Thank you, Lord God. Ikaw ay pasalamatan, papurihan sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. I'll never be more loved that I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. Doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved that I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown.
forget how I feel right now. On the mountain tops, I can see so clear what it's all about. Stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. You are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content with every circumstance. Jireh, you are enough. You are enough, Lord. You are I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I could imagine. And that is enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I could imagine. And that is enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I could imagine. And that is enough. And that is enough. That is enough. And that is enough. You are enough. You are enough. You are enough. So I am enough.
much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more? Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. You are provider, Lord. Oh, You are enough, Lord, in every circumstances that I face. You'll be my provider. Will you be my provider? Good morning mga kapatid. It's now time for our tithes and offering. And before we pray, allow me to read this verse with you. It's from 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Mga kapatid, this is a reminder that as we receive our blessings from the Lord, na hindi po sana natin makalimutan the one who gives us those blessings. Let's pray. Hallelujah, Lord God, we praise your name, glorify your name, O God. Lord, we truly say thank you for all the blessings that we received this week, may it be financially, physically, spiritually, mentally, O God. Thank you for giving us the strength to overcome what it is na mga pagdaan namin this week, and we hope and pray, O God, for your continuous provision and for your continuous guidance sa mga darating pa na weeks sa buhay namin, O God. Thank you and help us, O God, to give cheerfully and to not forget you whenever we receive our blessings. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And for your tithes and offering, please contact your area leaders, and details will be flashed on your screen. God bless you and be a blessing.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapag-share ng Kanyang salita. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay patungkol sa talinhaga ng punong igos. Buksan po natin ating Biblia sa Lucas 13, versikulo 6 hanggang 9. Basahin ko po sa Tagalog. Isinalaysay niya ang talighagang ito. Isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Pinuntahan niya ito upang maghanap ng bunga roon, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tingnan mo ito. 3 taon na akong pumupunta rito upang maghanap ng bunga ng puno ng igos na ito. Ngunit wala pa akong matagpuan. Kaya putulin mo na ito. Sayang lang ang lupa sa kanya." Sumagot ito sa kanya, "Panginoon, bigyan mo pa po ito ng 1 taon at huhukayin ko ang paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka naman magbunga ito sa darating na taon. Ngunit kung hindi pa, saka na ninyo ipaputol." Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na marinig namin ang iyong salita. Bigyan mo po kami ng pusong handang tumanggap anuman ang gusto mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Dalangin namin na ilayo mo kami sa lahat ng mga distractions habang kami ay nakikinig sa mensahe mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa tuwing nagsisisi tayo ng totoo o tunay at mag-umpisang mamuhay para sa Diyos, makikita sa atin ang bunga. At sa kalaunan, makikita o mapapansin ito ng karamihan. Ganon din naman ang kabiguang magsisi at mamuhay para sa Diyos o sa kagustuhan ng Diyos. Nagpapakita din ito ng kawalan ng bunga at mapapansin din ito ng karamihan. Minsan may makikita tayo na matagal na sa church pero wala kang napapansing pagbabago sa buhay. Kaya ang pagkaroon o ang kawalan ng bunga sa buhay ng isang nag-claim to be God's people o nag-claim na Christian ay napaka-importanteng usapin, napaka-importanteng issue sa salita ng Diyos. Sabi ng Mateo, "Mamunga kayo ng patunay ng pagsisisi." Ang totoong pagsisisi ay hindi nagtatapos sa pagsisisi lang. Namumunga ito, may pagbabago, may pagtalikod sa kasalanan, at may bagong purpose, may bagong hangarin ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sabi ng Juan 15, versikulo 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamunga ng sagana, sapagkat hindi kayo makakagawa ng anuman kung kayo'y hiwalay sa akin." Pansinin niyo yung verse 8. Sabi dito, "Kayo'y mamunga ng sagana at maging alagad ko. Sa ganitong paraan, mapaparangalan ang aking Ama." Sabi din ng Mateo 3:10, sabi dito, "Kahit ngayoy nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga puno, kaya't ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at ipinatapon sa apoy." So ang bunga o spiritual fruit ay mahalagang pagtuunan ng pansin ng bawat isang nagmamahal sa Diyos. Kaya magandang itanong natin sa ating mga sarili ngayong umaga, ano ba ang bunga na mayroon ako? So ngayong umaga, tingnan natin mabuti ang talinhaga ng punong igos na walang bunga. No?
Bago pa man ito itinuro ni Jesus ang parabol, no, sa verse 1 to 5, diyan sa Lucas, nagturo na si Jesus nagtuturo na siya ng magsisi o mamatay. Repent or perish. Napaka-evangelistic. No, sa panahon ni Jesus, ang parabol na ito ay patungkol sa Jewish nation. No? Naglalaman din ito ng mga importanteng lesson para sa atin. The biblical issue of fruit bearing at ang mga principles nito na nakalagay, na makikita natin sa talinhaga, no, pwede rin natin ito i-apply sa simbahan, no? Para ito sa ating lahat. Pwedeng i-refer natin sa Israel or individual believers or sa ating personal spiritual growth. So let's examine the parable more closely. No? There are at least 7 aspects to consider. No? Pero bago yan, medyo i-interpret natin ng konti para makita natin ang istorya ng malinaw. So, ang man dito, pwede natin i-interpret na ang Diyos o ang God. Ang fig tree, i-interpret natin siya sa isang believer. So, a man who took care of the vineyard, yung nag-aalaga doon sa vineyard, pwede natin i-interpret na si Jesus, apostles, yung prophets, minister, or a pastor. Ang vineyard, i-interpret natin siya na sa church, simbahan, na kung saan doon nakatanim ang believer, doon siya nanunurish, doon siya naaalagaan. So number 1, ang personal na pag-aari. Sabi ng verse 6, isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Pinuntahan niya ito upang maghanap ng bunga roon, ngunit wala siyang natagpuan. So isang tao ang may puno ng igos. Siya ang may-ari. Siya ang nagmamay-ari ng puno ng igos. So there are actually 2 men mentioned in this parable. The owner of the vineyard, it says that he planted the tree in his vineyard. And the other one is the vineyard keeper, who was probably the employee of the owner, na kung saan ito yung in charge para mangalaga sa vineyard. So ang pagputol sa fig tree, no, ay isang marahas na aksyon, masakit, drastic, no? Pero isa ito sa mga karapatan ng may-ari. Pwede niyang gawin ang lahat kasi pag-aari niya ang vineyard at sa kanya yung puno. Hindi mo pwedeng putulin ang isang puno ng kahoy kung hindi ikaw ang nagmamayari. Kasi pag ginawa mo yon, naghahanap ka ng malaking gulo, no? Halimbawa, nagpipintura ka ng bahay, yung bahay mo mismo, no? Pininturahan mo siya ng isang kulay na gusto mo. At mayroong dumaan at nag-object sa gusto mong kulay at nag-decide na siya na ang magpintura ng iyong bahay sa kulay na gusto niya. So ano kaya ang sasabihin mo sa kanya? No? Baka sabihin mo, lumayas ka dito. Bahay ko ito at may karapatan akong mag-decide ano mang kulay ang gusto ko. Kahit itim pa ang ikulay nito, wala kang pakialam dahil bahay ko ito. Di ba? So, sa karapatan ng may-ari, ang kalakip dito, ang karapatan ng pagpapasya. So, ganun din naman. Since ang Diyos ang nagmamayari ng mundo, at sa lahat na nandito, sa lahat ng nakikita natin, at siya rin naman ang nagmamayari sa bawat isa sa atin. Hindi rin naman tama na hindi tama para sa atin para na mag-object sa kanyang mga dealings sa atin. At para bang sasabihin natin sa kanya na wala siyang karapatan sa buhay natin. Sabi ng Roma, sabi niya dito,
Ngunit, sino ka ba, o tao, na sasagot ng laban sa Diyos? Sasabihin ba ng hinubog doon sa humubog sa kanya, bakit mo akong ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na bumuo mula sa isang tumpok ng putik ng isang sisidlan para sa mahalagang gamit at ng isa pang sisidlan para sa pangkaraniwang gamit? So ang Diyos ang ating potter, no? At we are the clay. Karapatan ng Diyos, anumang hugis ang gusto niya para sa atin. Walang kakayahan ang clay para maging palayok. Nagiging palayok ang clay dahil sa magpapalayok na gumawa sa kanya, na nag-design sa kanya para maging kagamit-gamit. So kung tayo ang clay, sino tayo para lumaban sa Diyos? Sino tayo para kontrahin ang gusto niya sa buhay natin? Nabubuhay tayo sa panahon na kung saan ang tao wala nang ginawa kundi magreklamo sa buhay kahit sa kunting bagay. Reklamo sa buhay, reklamo sa bahay, reklamo sa barangay, pati sa gobyerno ang tao. Reklamo ng reklamo, wala nang ginawa kundi magreklamo. No? Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo magreklamo sa mga bagay na mali at dapat naman talaga ayusin, no? Na dapat naman talaga ilagay sa tama. Pero kung puro tayo reklamo, no, pati sa Diyos, puro pa rin tayo reklamo, baka nakakalimutan natin na part lang tayo sa buong creation ng Diyos. Maintindihan pa natin kung marinig natin ito sa isang Kristiyano, no? sa isang hindi mananampalataya rather. Pero kung manggagaling ito sa isang Christian, hindi bagay. Kung sa Ilonggo pa, hindi angayan, no, hindi nababagay. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, o hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na taglay ninyo mula sa Diyos? At hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili, sapagkat mahal ang pagkabili sa inyo, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. So si Jesus ang nagtubos sa atin. Mahal ang pagkabili sa atin dahil dugo niya at buhay niya ang ibinayad. Kaya may karapatan ng Diyos na sabihin sa atin ano man ang ini-expect niya sa atin. Tandaan natin mga kapatid, mga utod, mga igsoon, siya ang owner. Pagmamayari tayo ng Diyos. Tandaan natin na patapon na ang buhay natin sa impyerno nung natagpuan niya tayo. Wala tayong kakayanang iligtas ang ating mga sarili. Wala tayong desire noon na hanapin siya. Kasi nag-i-enjoy tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi mo siya hinanap kailanman, utod, kapatid. Ngunit hinanap ka ng Diyos. Pinatawad niya tayo at nilinis sa ating pagkakasala. Ginawang mga anak, ginawang anak niya, inadapt ka niya bilang totoong anak. Hindi lang yun, at naging tagapagmana ka. So makikita natin sa parabol na ito na ang Diyos nag-e-expect sa bawat isa sa atin na mag-produce ng bunga sa ating pamumuhay sa Kanya. We belong to God. Hindi naman mag-i-expect ang Diyos ng bunga sa hindi niya pag-aari o sa hindi niya anak. Number 2, nakita natin na pag-aari tayo ng Diyos. Number 2, makikita natin ang pribilehiyo na mayroon tayo. Sabi dito, balik tayo sa verse 6, isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan.
Pinuntahan niya ito upang maghanap ng bunga roon, ngunit wala siyang matagpuan. So ang fig tree na ito, ikaw ito kapatid, nai-enjoy niya ang maraming advantages na hindi nakukuha ng ibang fig tree. Maraming mga fig trees na nabubuhay sa kung saan-saan lang, sa tabi-tabi, sa gilid-gilid, no? Sila ang mga tinatawag na wild fig trees. Walang nagbibigay ng fertilizer sa kanya, walang nag-aalaga. Tumutubo sila sa mga mabato at hindi matabang lupa. Pero itong fig tree na pinag-uusapan natin ay kakaiba. Sinadya siyang itinanim, mayroong purpose kung bakit andun siya sa vineyard. Na-enjoy niya ang matabang lupa. Binabantayan, inaalagaan siya ng vineyard keeper. Nilalagyan ng pataba, dinidiligan sa mahabang panahon. 3 years, sabi doon sa parabol. Kapatid, pinili ka ng Diyos. Binigyan ka niya ng favor. Minahal ka niya ng lubusan, kaya iniingatan ka niya. Nagpadala siya ng mga taong mag-aalaga sa iyo. Spiritually, ini-encourage ka, pinapalo up ka kung hindi ka na nagsisimba, pinapalakas ang iyong loob kung puno-puno ka ng problema, binibigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi naman siguro kalabisan kung mag-i-expect si Lord sa atin ng bunga. No? May mga Christians na sa kabila ng magandang ginagawa ng Diyos sa buhay nila, no, nagagawa pa nilang lumayo sa Diyos. Kaya hindi talaga makikitaan ng bunga kasi disconnected kay Lord. Nagre-rebelde, no? Nagiging wild. Kaya ibang klase ang bunga makikita natin. Kasi pinili niyang lumabas sa covering ni Lord, no? Sa pag-aalaga ng simbahan. Pinipili nilang lumayo. Kaya hindi mo talaga makikitaan ng bunga. So number 1, na kita natin na pag-ari tayo ng Diyos at ang pribilehiyo na mayroon tayo na pinagkaloob ng Diyos. Ang number 3, ang inaasahan sa atin, no? Inaasahang produkto. Sabi diyan, ulit-ulitin ko lang palagi para hindi nyo lagi nyo matandaan ang verse 6. Isang tao ang may puno ng higos, nakatanim sa kanyang ubasan. Pinuntahan niya ito upang maghanap ng bunga roon, ngunit wala siyang matagpuan. Ang isang fig tree ay hindi yan makasurvive pag walang dahon. Mamamatay yan, no? Ang fig tree sa parabol na ito ay may mga dahon, maraming dahon, pero walang bunga. Sa loob ng 3 taon, mahabang panahon, no? Ang Israelites, so ang Israel was very religious. Meron silang maraming dahon, no? Sa katunayan, wala kang makikitang mas relihiyoso pang bansa compare sa kanila, no? Sa panahon ni Jesus. Ang religion nasa puso nila. Kung naalala niyo si Pablo, ganun siya ganun siya ka-passionate sa religion. So ang attendance nila sa temple sa Jerusalem ay maaasahan, no? Nandun yan palagi. Handa silang mamatay sa kanilang nasyon at handa silang pumatay sa kanilang religion. Ganun pa man sa parabol na ito, ipinapakita na wala silang bunga. Kaya kailangan putulin. At alam natin ang nangyari sa history ng Israel, no? Alam natin ang kaibahan ng dahon sa bunga sa panahon natin ngayon. May pagkakaiba ang ginagawa natin para sa Diyos kaysa totoong pinapagawa talaga ng Diyos sa atin. Kaya walang bunga kasi ang ginagawa mo iba kaysa gusto ng Diyos na ipagawa sa iyo.
Iba ang inutos ng Diyos, iba rin ang sinunod natin. Para bang inutusan ko bumili ng bawang, pag uwi mo, sibuyas ang dala mo. No, hindi yan ang inutos sa iyo. So, busy tayo sa mga bagay, sa ibang bagay na walang kinalaman at laban sa kagustuhan ng Diyos. Samantalang si Lord nag-expect sa atin ng holiness, obedience, service, good works. Yun yung mga inaasahan niyang bunga sa atin. Mga kapatid, ang Diyos naghahanap ng bunga sa bawat isa sa atin. Siguro kung makapagsalita lang ang dahon, sasabihin niya, wag ako, hindi ako. No, magbunga ka. No? So minsan, may nakikita kang tao na maganda lang siyang tingnan sa panlabas. Religiously, ginagawa niya ang isang bagay, pero kung hahanapan mo siya ng bunga, wala kang makikita. No? Walang pagbabago. So bakit ang ibang fig trees walang bunga na makapagbigay luwalhati sa Diyos? O para matuwa naman si Lord. Bakit ganoon? Bakit may mga fig trees na walang bunga? Bakit may mga Kristiyanong walang bunga? Isa sa mga rason, sinful living. No? Baka namumuhay siya sa kasalanan. No? Wala talagang maibubunga yon. Pangalawa, yung katigasan ng ulo, yung stubbornness, yung bang matagal na winawarningan, matagal na sinisermonan ng pastor, no? Talagang gumagawa pa rin ng hindi tama. Personal agenda, no? Sapayan, katamaran o laziness, no? Yung innocent priorities, yung bang hindi natin nabibigyan ng prioridad ang Diyos, no? Naakala natin ito yung prioridad, pero hindi pala. Yung manyana habit, no? Maya na si Lord, sunod na lang. Yung mediocrity, yung hindi na nag-i-improve, no? Parang hanggang doon ka na lang. Wala kang effort na mag-improve, wala kang effort na pagbutihan ang ginagawa para sa Diyos, no? Yun yung mga pwedeng maging dahilan kung bakit walang bunga ang isang Kristiyano. Number 4. So makikita natin dito ang protesta sa bigong produksyon. Verse 7, puntahan natin ang verse 7. Kaya sinabi niya sa takapag-alaga ng ubasan, tingnan mo ito, 3 taon na akong pumupunta rito upang maghanap ng bunga ng punong igos na ito. Ngunit wala pa akong natagpuan. Kaya putulin mo na ito. Sayang lang ang lupa sa kanya. So mayroon ditong pagpapahayag ng pagtitiis ang Diyos, ang may-ari, no? Sa mga taong nakatanim sa kanyang vineyard, sa kanyang ubasan, na kung saan dapat mayroon ng bunga sa loob ng 3 taon. 3 taon na nag-i-expect ang Diyos. Mayroong dissatisfaction dito. Disappointment sa bawat taon. Sa tuwing pabalik-balik niya siguro, may tingala siya. Alam niyo po, ang punong igos, malalapad ang dahon niyan. No? So parang pupuntahan mo, i-expect mo sa malayo, hindi mo mapapansin na may bunga kasi dahon ang makikita mo. So siguro tinitingnan-tingnan niya. So pabalik-balik siya sa loob ng 3 taon. No? Kaya nung nakita niya na walang bunga, ang sabi niya, ang order niya, putulin na ang puno. No? Pero hindi nangyari. No? Bakit? Mayroong nagsuggest. No? Hindi nangyari hanggang sa katapusan ng ika-4 na taon. So nagbigay ang may-ari ng reasonable opportunity para makapangmunga ang igos na ito. So hindi niya naman kaagad pinutol. Parang nakaamba na ang palakol para putulin siya. No? Ano ba ang bunga na ini-expect ng Diyos sa bawat isa sa atin? So alam ng bawat isa sa atin kung ano ito. Kabisado nyo na yan sa Galatians 5, chapter 22, verse 23. Yun yung tinatawag na internal fruit na tinatawag natin. Minsan hindi yan napapansin ng tao. Pero nandyan yan. Mayroon ka yan. Merong tinatawag na external. Ito yung righteous acts ng tao, ng isang believer, no?
nagsiserve siya sa other Christians, no? Mayroon siyang contribution sa growth ng ibang Christian. Ibig sabihin, nagdi-disciple na siya, nang inaakay niya na ang ibang Kristiyano sa paanahan ng Diyos. No? So kung wala tayo, kahit isa sa mga ito, anong problema, mga kapatid? Tingnan mo ang hatol sa walang bunga. Tingnan mo yan sa verse 7. Kasi, ang pahayag laban sa bigong produksyon, mayroong judgment, mayroong kapahayagan pag walang bunga. Sabi diyan, kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tingnan mo ito, 3 taon na akong pumupunta rito upang maghanap ng bunga sa punong igos na ito, ngunit wala akong matagpuan. Ito yung hatol. Kaya putulin mo na ito. Ito yung masakit. Sayang lang ang lupa sa kanya. Kung sa Ilonggo pa, kanugon sa ginakaon mo. No? Sayang lang ang kinakain mo. Hindi ka mautusan. Parang gano'n. No? Sa Ilonggo pa. No? Ang sakit pakinggan. No? Putulin mo na ito. Sayang lang ang lupa sa kanya. Ito ang kapahayagan. Ito yung judgment sa puno na walang bunga. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng putulin? Ang nakakatakot naman yan. Pwede natin itong i-interpret na tanggalan ng blessing. Masakit yun, kapatid, pag tinanggalan ka ng blessing. No? Tanggalan ka ng protection. Yun ang mas matindi. Kasi sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng protection ni Lord. No? At ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung earthly life natin. Pwede yan kunin ni Lord anytime. Marami akong kakilala na ilang bisis na nawarningan ng Diyos. Ayaw pa rin makinig. Na aksidente, na napipilayan, na paparalyze. Kaibigan ko mismo, malapit sa akin. Kasi hindi niya binaliwala niya ang warning ng Panginoon. So ang pagkakaroon ng bunga sa buhay ay isa siyang proseso, no? Hindi ito makikita kaagad-agad. Pero kung sobrang tagal na natin kay Lord at wala pa rin tayong wala pa rin nakikitang bunga sa atin, baka disconnected ka kay Lord. Alalahanin din natin na kusa itong lumalabas habang patuloy tayong nakakonect sa Diyos. Habang patuloy tayong sumusunod sa kalooban niya. No? At lalabas na lang yan ng kusa. No? Kaya lang, ang problema nga, baka disconnected tayo sa Kanya. No? Hindi tayo talaga makapamunga. Kasi ang mangyayari sa atin, madodrive tayo. Malalanta tayo. At alam mo na ang kahoy na pinutol. No? Tinatapon sa apoy. So, maaari tayong magtanong sa ating mga sarili. No? Maaari nating itanong na, bakit ang tagal ko na kay Lord? Pero bakit wala akong nakikitang bunga? No? May chance pa, kapatid. Buhay pa naman tayo. No? Kaya marami pa tayong pagkakataon na mamunga at mag-uumpisa yan ngayon. Verse 8. No? Makikita natin dito ang pagsusumamo para sa pasensya. Sabi dito, sumagot ito sa kanya, Panginoon, bigyan pa po ninyo ito ng 1 taon at huhukayin ko ang paligid nito at lalagyan ng pataba. Kung mapapansin nyo, ang vineyard keeper nag-i-intercede sa tree, no? sa igos. No? Ang interceder po, may mga intercessor tayo, pumapagitna yan sila sa dalawang partido. No? Nagsusumamo. No? May mga request, no? Para bigyan pa ng isang pagkakataon. No? Ang passage na ito, mayroon siyang meaning sa atin ngayong umaga. Na si Jesus nag-intercede para sa atin. At patuloy na nag-intercede habang ako nagsasalita ngayon. No?
kami bilang mga pastor nyo, na tungkulin namin na ipag-pray kayo. Alagaan kayo, i-feed kayo ng salita ng Diyos. No? Hanggang sa pag-mature natin, hanggang sa mag-mature ang bawat isa, no? At makikitaan ng bunga. Tungkulin din namin na pagalitan kayo. No? Kahit minsan masakit, pero talagang kailangan ipaalam sa inyo. Tungkulin namin na i-correct kayo. No? Kasi hindi rin naman tama na hindi rin masabi sa inyo ang dapat nyong gawin na kahit masakit. No? Ang pagpaliban ng parusa. Verse 9, tingnan nyo. Baka naman magbunga ito sa darating na taon. Ngunit kung hindi pa, saka na ninyo ipaputol. Nabubuhay tayo sa grace ng Lord. Sa undeserved favor ng Diyos sa atin. Pero tandaan nyo mga kapatid, ang grace na ito, hindi natin pwedeng abusuhin. Dahil hindi ito mumurahin. May kalalagyan tayo pag patuloy natin ina-abuse ang grace ni Lord. Hindi si Lord konsentidor. Kung mapapansin nyo, naglalaman ito ng warning sa atin na nakahang sa pagtatapos ng verse 9. Sabi niya dito sa English, sabi niya, if not, cut it down. Kung hindi pa rin, kung wala pa rin, putulin niyo na. Yung sabi sa Mateo 3:10 kanina, nakaamba na ang palakol sa ugat ng puno na hindi namumunga. Nakaganyan na. Inaantay na lang ang aksyon mo. Nakaamba na. So bagamat mayroong deadline, mayroong hangganan ang lahat, pero hindi pa naman huli ang lahat para mamunga, kapatid. At para mangyari yan, kailangan natin manatili at sumunod sa Kanya. Kailangan palagi tayong nakakonek sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ingatan natin ang ating relasyon sa Kanya. May second chance tayo. Kaya hindi aksidente na mapapakinggan mo ito ngayon, na nakikinig ka ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po ang kalagayan ng aming relasyon sa iyo. Alam namin na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo, Panginoon. Kaya po, patuloy mong pag-alabin ang aming pag-ibig, ang aming relasyon sa inyo para magkaroon kami ng bunga na kung saan magbibigay luwalhati sa pangalan mo. Salamat, Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tunay na tayo ay pinagpala ng Diyos sa kanyang mabuting balita na inihiyag sa atin ni Pastor Richard. At sa umagang ito, tayo ay busog na busog spiritually. Nalaman natin sa aralin na ito ang symbolic significance of this parable. The vineyard owner represents God, the one who rightly expects to see fruit in his tree and who justly decides to destroy it when he finds none. At ang pangalawa, yung gardener or the vineyard keeper who cares for the trees, watering and fertilizing them to bring them to their peak of fruitfulness, represents Jesus, who feeds his people and gives living water. This also represents our prophets, evangelists, or pastors. At yung pangatlo po, the fig tree, who represents the nation of Israel or us as individual or we as believers. The vineyard, ito po yung church na kung saan tayo na-feed o naaalagaan. At as the story unfolds, we see the vineyard owner expressing his disappointment at the fruitless tree. He has looked for fruit for 3 years from this tree but has found none. Sabi nga natin,
Kung si Lord ang vineyard owner at ang fig tree ay tayo, disappointed sa atin si Lord kung hindi tayo namumunga sa tagal na natin bilang mananampalataya. Kapatid, ito po ang tanong ko sa inyo. Ilang taon na tayo sa Panginoon? Ano-ano na bang bunga ang meron tayo? Kung sa tingin nating wala, ano ang dahilan? Amen? Nakita din natin sa story na ito, the Lord as the vineyard owner, meron siyang judgment in tearing down the tree that had no fruit. However, we see the gardener or the vineyard keeper pleading here for a little more time. Gusto niyang i-extend, di ba? The compassionate gardener intercedes for more time to water and fertilize the fruitless tree. And the gracious Lord of the vineyard responds in patience. So malinaw po mga kapatid, makikita natin ang grace ni Lord, ang patience ni Lord, at ang mercy ni Lord na ibinibigay sa atin. At habang ini-experience natin ang lahat ng ito, ang second chance na binibigay sa bawat isa sa atin ni Lord. Ang isa pang tanong po muli mga kapatid, ano ang response mo sa grace ni Lord? Ano ang response mo sa mercy ni Lord? At ano rin ang response mo sa patience ni Lord na nagbibigay sa atin ng second chance para mamuhay? Praise God. Kaya mga kapatid, Jesus wants us to live our lives for God. He wants us to ensure that we stay deeply rooted in His Word, in His presence, in all that we do. As He tends to our branches, He expects a fruitful return of His investment because He willingly paid dearly through the death on the cross. It covered our sins, and in return, He wants to see each and everything, lahat tayo, na mag-advance tayo sa kingdom of God. May it be sa ating pananalita at sa lahat ng ating ginagawa. Mga kapatid, as followers of Christ, we have to make a decision. Mamuhay tayo sa atin lamang sarili o mamuhay tayo na kasama ang Diyos na nag-uugat mismo sa Kanya. Kapatid, our time in this earth is borrowed. Hindi ito permanente. God patience has a limit. In the parable na binasa po natin, yung vineyard owner grants another year of life to the tree. Binigyan niya ng isang pagkakataon. In the same way, God in His mercy grant us another day, grant us another hour, and grant us another breath. Si Lord nakatayo lang sa ating pintuan. Siya'y kumakatok sa ating mga puso at hinahanap lamang na pumasok tayo. At kinakailangan lang natin ng repentance of our sin. Sapagkat, ang sabi niya, if there is no fruit, no repentance. His patience will come to an end, and the fruitless, unrepentant individual will be cut down. Mga kapatid, lahat tayo haharap at haharap sa Panginoon, and we will be judged. Amen po ba? At bago po natin tapusin ang ating sa panalangin, gusto ko lamang pong iwan ang mensahe na ito. Nababasahin po natin sa aklat ni Propeta Isaiah sa verse 55, 6-7. Sabi niya rito, "Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will freely pardon." Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpalang Ama, salamat sa mensahe mo sa umagang ito. Truly, Lord God, that you are the master gardener who is merciful and willing to forgive, and the Lord of many chances. Thank you for your patience. And we know, Lord, that sometimes your patience runs out if we're still doing the same mistakes, the same sin. Lord, forgive us that we sometimes forget of who we are to you. Minsan hindi namin naiisip na ikaw na ang nagmamay-ari ng aming buhay. Bagkus,
we allow ourselves to go on with our own. Help us, O Lord, to deliver us from these weaknesses of temptations. Help us to turn away from sinning and help us to fully live in Christ before your patience runs out. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabungang Kristiyano nang sa ganoon kami ay maging kapaki-pakinabang sa iyong ubasan. Help us to rely on Jesus for the strength and the wisdom to navigate what comes our way. Help us to bear fruit that will give glory to your name. In Jesus' name, Amen. Yan po mga kapatid, maraming salamat po and have a fruitful week ahead po sa ating lahat. God bless everyone.